Mga lugar na delikado sa baha at landslide ang inikutan ng mga otoridad sa Baguio City. Sa gitna ng paghahanda, nagmahal na ang ilang gulay pati strawberry doon. Mula sa Baguio City, nakatutuklay si Mariz Umali. Mariz. Mel, nakataas na sa red alert ang Emergency Operations Center ng Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Office. Simula pa kaninang hating gabi kahit nasa buong maghapon ay naging maaraw naman dito sa Baguio City para raw maaga at masusing mapaghandaan ang pananalasa ng bagyong Ompong. Pinatunog ng mga taga-CDRRMO ang sirena rito sa City Camp Lagoon sa Barangay Lower Rock Quarry para testingin kung maayos na gumagana ang alert warning system. May nakapaskil pang babala. Ito kasi ang lugar na madali raw bahain oras na bumuhos ang malakas na ulan dahil sa bumabarang mga basura pati na rin tubig mula sa mga kabahayan sa 5 barangay. Proactive measure natin ito. Warning system natin dito is talagang for worst case scenario. Kung magkaroon ng flooding, of course, marami tayong affected na families. Mayroon din daw itong rain gauge at automated water level monitoring system. Bawat metrong itinataas ng tubig, tutunog daw ang sirena at may kasunod pang paalala. Sakali namang hindi agad lumikas o nakalikas sa anumang kadahilanan at umapaw na sa kalsada ang baha, kaya't imposible na nilang madaanan, mayroon daw lagusan o daanan dito ang mga residente para ligtas pa rin silang makalikas papunta sa mas mataas na lugar. Pero umaasa ang mga otoridad na bago pa man umabot sa puntong yon, ay mag-evacuate na sana ang mga residente para di na mapahamak pa. Delikado kung may maiwan dito. So ang concern natin will be yung mga residente na hindi kayang maglakad. Possible na malunod sila. Noong manalasa ang bagyong Pepeng noong 2009, matindi raw ang baha sa lugar na ito. Kaya nag-ikot na rin ang mga opisyal ng barangay sa mga residente. Nag-prepare kayo kasi may bagyong parating. Ngayon ihanda nyo yung mga flashlight, battery, radyo, gamot, tubig, mga damit nyo, pagkain. Huwag nyo nang hintayin hanggang dito pa ang tubig bago kayo umalis. Ha? May iba na ngayon palang nakaimpake na. Meron namang maghahanda pa lang. Pati ang lugar na landslide-prone area, inikutan ng punong barangay. Kitang-kita pa ang bakas ng guho sa lugar na ito sa Barangay Middle Rock Quarry. Pero ang mga residente rito, wala pang balak umalis. Sa halip ay sinesemento pa ang kanilang bakuran. Ang sinasabi ko po sa kanila, kahit gaano kailalim yung paghukay nila o ilalim yung hukay nila sa retaining wall, kung yung tuloy-tuloy ang ulan, siguradong kasi mababasa o lalambot, talagang mai-slide din yung bahay. Inaapura namin itong retaining wall para tumibay, hindi naguguho dyan. Aalis ma'am kung makikita naming delikado. Patuloy naman ang proyektong retunneling para mapalawak ang daluyan ng tubig at nang sa gayon, hindi na gumrabe pa ang baha. Samantala, nagmahal na ang presyo ng mga gulay at strawberry sa Baguio City Market. Inaanin na nila kahit hindi na siya nahinog, puti-puti pa siya kasi kaysa masira siya sa ulan. Kasi kawags na nabasa yung madali na siyang masira. Yung gulay kasi ma'am, nalulusaw sila kaya pili po yung inaangkat nilang binibigay sa amin. Kumbaga yung kukunin sana namin, naghahati-hati na kami. Sa ngayon, Mel, tayang Cannon Road lamang ang kalsadang nakasara. Bunsod na rin ng ilang insidente ng pagbagsak ng mga bato sa naturang lugar. At ang Kapuso Foundation naman, Mel, ay narito na sa Office of Civil Defense sa Camp Allen. Bago pa man manalasa ang bagyong Ompong, handang mamigay ng relief goods. Mel? Iba yung pag-iingat sa inyo, ha? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.